Kakaiba itong sinasabi ni Sara Duterte, Vice President. Parang hindi lang yung kapartido ng kanilang pamilya na PDP laban, kung hindi mismo mga Duterte ang kanyang, ano ito, pinatamaan ba ito? Ano bang gusto niyong palabasin? Hindi ko rin maintindihan kung saan niya hinugot ito eh. Isipin mo, pangalawang pangulo ng bansa, okay, abogada, at tumarap sa mga mamamayan na Pilipino dyan po sa OFW sa Hong Kong. Hindi ko alam kung sa haba-haba ng kanyang sinabi, ito ba'y speech o kwento? Kwentong buhay, kwento ng buhay. Pero itong ilan lang ho sa portion na paparinig ko sa inyo, kayo na ang bahala bago natin pag-usapan kasi kailangan madinig po ninyo. Ayaw kong i-play sa inyo yung video dahil baka maka-copyright tayo dito sa audio ito. Dito sa speech na ito. Pero ito yung kanya sinabi. Ewan ko kung ano inyong pananaw dito. Parang pinagmamalaki pa niya eh. Pati daw mga Duterte, dapat hindi iboto kung basta Duterte lang. Kailangan daw suriin kung mayroong kakayanan o kaalaman yung Duterte mismo. Bakit ganun? Ito talaga. Wala sa buong mundo ang makakakontra sa akin kahit isa nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Yan si Inday Sara yan. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Malinaw yan. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang itutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Ayan Ma'am, ganyan talaga yan, ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga, totoo, walang forever. Ayan So malinaw po yan. Pati yung pagkanta, kumanta pa nga eh. Di ba yan ang lagi natin sinasabi doon sa aking mga video na nakaraan? Na hindi talaga basihan yung pakanta-kanta, magaling magsalita, gwapo, maganda, artista, lahat. Sinabi na nga niya yan, sa haba po niyan, pero kung pipili ko sa inyo, masyadong mahaba. Artista, kilala, sikat, kung ano man ang meron sa kanila, hindi daw yun ang basihan. Ayan, sa kanya mismo nang galing. At ang tinamaan dyan ay mga kandidato ng kanilang dating Pangulong Duterte. Kasi sino bang artista nasa kanila? Si Robin Padilla, hindi artista, pero partido ng presidente ng PDP laban. Ang kanilang artista dyan ay si Philip Salvador. Di ba? Yung isang dapat kasama nila, hindi ko alam kung bakit timiwalay, si Willie Rebillame. Na pag tinatanong mo kung anong panukala, wala daw kasi hindi pa raw siya senador. Pag siya daw naging senador, nasa kanya, saka siya tanungin kung ano ang kanyang panukala, saka nakakita ng ganyan. So yan Hindi lang mga artista o personalidad ang sinasabi ni Sara ngayon, Inday Sara Duterte, na huwag basta-basta iboto. Kailangan suriing mabuti. Pati yung kanyang pangalan at kanyang pamilya idinamay na. Yan. Hindi ako nagkamali sa aking unang mga binabanggit ng araw pa. Na hindi ang palakasan, pasikatan, o palakihan ng pangalan ang pagbabasihan. Dapat aralin talaga. So, meron pa akong sinabi dyan, may portion pa niya sinabi si Sara Duterte na hindi daw siya mag-i-endorso at magbabanggit ng pangalan kung sinong kandidato dahil baka daw matalo, hindi manalo, masisi pa siya. So, siya mismo, hindi siya sigurado na karapat-dapat manalo ang mga kandidato ng PDP laban na kandidato ng kanyang ama at kanyang partido ng kanyang ama. Ganun ang dating sa akin pong opinion. Kasi, hindi mo sasabihin sa public yung ganyang statement kung siya mayroong malasakit sa partido ng kanyang ama at kandidato ng kanyang ama ang dating Pangulo. Kasi si Duterte as chairman
ng PDP Laban, meron siyang mga kandidato. May artista, kung ano-ano dyan. Pero hindi niya inendorso at wala siyang binanggit kahit isang kandidato. So, ano kang ibig sabihin nito? Nagigising na ba siya? Or wala rin siyang tiwala sa mga kandidatong naglalabasan ngayon? Pare-pareho na sila. Kasi dinami na nga niya ang kanyang pamilya. Hindi ko Duterte, huwag ito basta iuboto. Yung isa ng political dynasty is yung pinag-uusapan dyan. Kahit sino talagang pamilya eh. Kahit sa mga probinsya, may mag-ama, magbianan, mag-asawa, naghahawak ng mga local position. Tapos konektado rin sila sa mga national position, senador, congressman at iba pa. Ayun, okay? So, hindi ako nagkamali sa aking mga naging topic na anong araw. At tama lang yan. Huwag padala sa kasikatan, sa laki ng pangalan, laki ng personalidad, laki ng kayamanan, laki ng kung anong meron sa kanya. Kailangan kakayanan. So, ang dating dito, wala palang aasahan ang PDP Laban candidate for senador kay Sara Duterte kasi hindi siya nag-endorso. At dapat to maging maingat pa sa mga artista or mga kumakanta-kanta. Naloko na, may tinamaan na. Sila mismo, naglalaglagan. Para sa aking opinion, nilaglag ni Sara Duterte ang pamilyang Duterte. Kasi ginawa pa niya sampul at pinagmalaki pa, di ba natin ninyo? At yung kanyang mga kaalyado na tinatawag nating Duterte team or Duterte camp na mga kandidato ngayong papalapit ng eleksyon. So, dahil dyan, kailangan talagang maging malaya sa pagpili. Pumili tayo ng kandidatong merong sapat na kakayanan at kaalaman at may prinsipyo galing sa iba't ibang lugar. Huwag nating ibubuhos sa isang partido, isang grupo dahil baka magkamali. 6 na taon kayo magsisisi. Kung nagsisisi kayo doon sa ilang senador na ngayon ay nandyan, ay dadagdagan pa ninyo ang pagsisisi pag nagkamali. Maglagay tayo ng hindi gaanong kilala pero may kakayanan. May kakayanan dahil sa kanilang pananalita at kanilang mga plataforma. Naninindigan sa West Philippine Sea, totoong may pagmamahal sa bayan, hindi balimbing, hindi sipsip, sa kung kanino mang political party or malalaking pangalang pampolitika sa bansa. Dapat ang kanilang focus ay talagang sila ay pro-people para sa mamamayan, hindi para sa kung sino-sino lang na kanilang kaalyado. Diba? Please like and share ng video ito. Pakit-forward po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa ating mga kababayan sa buong mundo para makarating po ang ganitong tamang impormasyon na ating panghuhugutan ng pamamaraan kung ano at paano magiging tama ang ating pagpapasya at paglalagay ng mga ihahalal na mga elected official from local to national. Okay? So, ayan na. Mismong si Sara Duterte ang naglaglag sa kanyang mga kasamahan at kanyang pamilya na dapat talagang suriin para hindi magsisi, para hindi magkamali, para hindi mabudol-budol. Ganon talaga eh.